Hello, homemakers! Ngayon ay isi-share ko sa inyo kung paano ang paggawa ng papaya kojic acid soap, yung pinakamadaling gawin. Pero syempre, bagong lahat, iti-testing muna natin tong bagong gawa kong kojic acid soap. Ito yung pinakamabilis gawin. Iti-testing muna natin. Pakita ko sa inyo na ito ay mabula. At nakikita nyo naman na ito ay matigas. So, panoorin po ninyo ang video natin hanggang matapos mga co-makers. Bagamat may mga missing parts doon, pero isi-share ko rin sa inyo kung ano yung mga nawawala. Pasensya na po kayo. Okay, so, ang una natin gawin ay timbangin natin. So, dito wala nang, pwede ka nang walang mask, pwede ka nang walang gloves. So, ano to, safe to gawin. Yan, so titimbangin natin itong ating soup base. So gagamit tayo ng soup base dito. Ito ay goat milk soup base. Ito yung pinaka-paborito ko kasi mabango na siya. Menos gastos, di ka nabibili pa ng pabango. At may mga instruction dito kung ilang percentage lang ilalagay mong halo. So hahaluan din natin to ng katas ng papaya, yung nasobra ko na papaya na ginawa ko doon sa unang vlog ko na cold process. Yun ang ihahalo natin ngayon. So titimbangin natin kasi para malaman natin kung ilan ang magagawa natin. Kasi sa isang bar ay mga 100 grams. So ito kulang-kulang 300 grams. So kasya ito sa tatlong hulmahan. So, ang una natin gawin is hiwa-hiwain natin itong soup base na ito. Yan, puti siya kasi goat's milk nga siya. At ito ang paborito ko sa lahat kasi napakaganda niya sa balat. At itong sabon na ito ay hindi na kailangan ng i-cure ng matagal. So, after na ito ay tumigas, pwede na natin siyang gamitin. O kaya kung gusto mong ibenta, pwede na. Yan, so anuhin lang siya, pipinuhin lang siya. So, after natin mahiwa ito ng pino, isasalang na natin siya. Ayan, nagpainit ako ng tubig, tapos ilalagay yung mga hiniwa ko. And then, habang pinapatunaw natin yung ating soup base, ay magkukuha tayo ng glycerin. Yan, yung glycerin, dito natin tutunawin ang ating kojic. Yung kojic acid natin, dito natin tutunawin. So, kunti lang hinalo ko. Ang kojic acid na ilalagay natin dito is 1/4 teaspoon lang kasi 3 bar lang naman yan. At yung ating glycerin ay gagamit ako dito ng 2 teaspoon. Ayan. So, tutunawin lang natin iyan, mga co-makers. At pag natunaw na itong ating soap base, ay ilalagay na natin yung ating, palalamigin muna natin konting lamig lang kasi di pwedeng malamig na malamig kasi titigas na yan, mabilis siyang tumigas. So pag natunaw na yan at haunin na natin at pagkalipas ng ilang sandali na medyo bumaba ng konti ang kanyang temperature, ilalagay na natin yung ating kojic acid at saka yung ating papaya extract. Yan. Pasensya na kayo mga co-makers kasi dito po naputol po yung may kinuha lang ako sandali, tapos pagbalik ko hindi ko siya na on pala. Napansin ko na lang nung naisalin ko na siya sa hulmahan. Kaya ganun lang po mga co-makers, ayun, dinagdagan ko ng liquid glycerin. Bali 2 teaspoon po yung nahalo ko dyan lahat. Ang liquid glycerin kasi yan ay dagdag ng softener o moisturizing sa ating balat. And then yung kojic acid yan yung pampaputi. Kasama na ng papaya extract. So dito dapat ilalagay ko na dyan, kaso lang kumuha ako ng isa pang uri ng colorant, yung liquid, kasi
As you can see, lalagyan ko dito ng lalagyan ko ng colorant na kulay orange. Kaso lang hindi makulay yung ating powder colorant, yung mica color. Kasi puti kasi yung ating sabon, soap base natin. Ito. So, kumuha ako dyan ng additional na liquid colorant. Kaso lang, hindi ko napansin na putol yung ating video. Pero anyway, mga ka-makers, ganun lang po kadali ang paggawa ng papaya kojic para sa mga beginners, para iwas palpak po, na hindi tayo magkakamali o matigasan tayo ng sabon pag cold process ang ating ginagawa. Ito po, kasi ito pag sakali na natigasan ka nito, pag marami kang ginawa, ay pwede mo naman siyang ibalik sa mainit na tubig para lumambot siya uli. Kaya ito na po mga ka-makers, na-cut nga po yung ating video. Salamat po sa inyong panonood.